Isang umaga, naramdaman ko na lamang ang malamig na semento ng aming maliit na inuupahang bahay na tumatagos sa manipis kong banig, tila nagpapaalala sa akin ng kalupitan ng mundo. Sa edad na 63, inaasahan ng marami na dapat ay nakaupo na lamang ako sa isang tumba-tumba, pinagmamasdan ang mga apo na naglalaro sa bakuran, at hinihintay ang paglubog ng araw ng may ngiti sa mga labi. Ngunit ang realidad ng buhay ko ay malayong malayo sa ganoong uri ng kapayapaan. 30 taon na ang nakalilipas nang bigla ang binawian ng buhay ang aking asawa dahil sa atake sa puso. Naiwan akong mag-isa upang itaguyod ang dalawa naming anak. Mula noon, hindi na nakilala ng aking mga kamay ang salitang pahinga. Naging labandera ako, naging tagahugas ng pinggan sa mga karinderya, at naging kargador sa pabrika. Pinatigas ng panahon ang aking mga palad, at pinatanda ng mga alalahanin ng aking mukha. Nang makapagtapos at tuluyang makapag-asawa ang bunso kong anak noong nakaraang buwan, nakahinga ako ng maluwag. Akala ko, tapos na ang aking misyon. Nakita ko silang nakasuot ng magagandang damit sa araw ng kanilang kasal, nakangiti at handa ng harapin ang sarili nilang buhay. Sa mga sandaling iyon, napuno ng kaligayahan ang aking dibdib. Ibinigay ko ang lahat ng naipon kong pera upang matulungan silang makapagsimula, upang hindi sila mapahiya sa kanilang mga biyenan, at upang maranasan nila ang isang disenteng kasal na hindi ko naranasan noon. Ibinigay ko ang lahat hanggang sa masimot ang aking natitirang ipon. Hindi ako nagsisi. Dahil bilang isang ina, ang kaligayahan ng aking mga anak ay higit pa sa anumang halaga ng salapi. Ngunit ang kinabukasan ay mabilis na kumatok sa aking pintuan, dala ang pait ng katotohanan. Wala na akong pera. At dahil may sarili na silang mga pamilya at mga bayarin, ayokong maging pabigat sa kanila. Ayokong marinig nila ang aking mga daing. Kaya naman, kahit nakikiusap ang aking mga buto na huminto na, pinilit kong bumangon tuwing 4:00 ng madaling araw upang pumasok sa isang pagawaan ng daing at tuyo sa kabilang bayan. Araw-araw, nilalanghap ko ang malansang amoy ng isda habang nakayuko at nagbabalot ng walang tigil. Malamig ang hangin tuwing madaling araw, ngunit ramdam ko ang init ng pawis na tumutulo sa aking noo pababa sa aking mga mata. Pinipigilan kong dumaing kahit na nararamdaman ko na ang unti-unting paninigas ng aking baywang. Iniisip ko na lamang na kailangan kong mabuhay, kailangan kong kumain, at kailangan kong magbayad ng upa. Hanggang sa dumating ang isang araw, na tuluyang sumuko ang aking katawan. Habang binubuhat ko ang isang malaking kahon ng mga nakabalot na tuyo, isang matalim na kirot ang biglang sumabog mula sa pinakailalim ng aking gulugod. Hindi ito ordinaryong ngalay. Parang may isang makapal at mainit na karayom na ibinaon sa aking mga buto at mabilis na gumapang pababa sa aking mga hita. Nabitawan ko ang kahon. Napasigaw ako ng malakas at tuluyang bumagsak sa maputik at basabasang sahig ng pabrika. Namimilipit ako sa sakit, hindi makahinga, at pakiramdam ko ay nahati ang aking katawan sa dalawa. Nagsilapitan ang aking mga katrabaho, bakas ang awa at takot sa kanilang mga mukha. Pilit nila akong inalalayan, ngunit bawat galaw ko ay tila hinihiwa ng itak ang aking likod. Nang dalhin ako sa isang pampublikong ospital, matagal akong naghintay sa malamig na pasilyo bago ako tignan ng doktor. Matapos ang ilang pagsusuri at x-ray, ibinigay niya ang balitang nagpabagsak sa aking mundo. May naipit na ugat sa aking gulugod, dahil sa labis na pagbubuhat at pagtatrabaho sa paglipas ng mga taon. Mahigpit na ipinagbawal ng doktor ang pagtayo ng matagal at ang pagbubuhat ng kahit anong mabigat na bagay. Kailangan ko raw ng matinding pahinga at patuloy na gamutan, dahil kung pipilitin ko pang magtrabaho, tuluyan na raw akong mapaparalisa at hindi na makakalakad habang buhay. Habang naglalakad ako pa uwi, hila-hila ang aking kanang binti na tila naging manhid dahil sa sakit. Hindi ko mapigilang umiyak. Tumingin ako sa langit at nagtanong kung bakit napakalupit ng tadhana. 3,000 piso na lamang ang natitira sa aking bulsa. Paano ako mabubuhay? Paano ako makakabili ng mga niresetang gamot na nagkakahalaga ng libu-libong piso? Paano ako kakain sa araw-araw kung hindi na ako pwedeng magtrabaho? Pagdating ko sa aking maliit na kwarto, madilim at mainit ang sumalubong sa akin. Humiga ako sa aking banig. Maingat na inilalapat ang aking likod sa sahig upang hindi muling umatake ang kirot. Tahimik akong lumuha sa gitna ng pag-iisa. Gusto kong tawagan ang aking mga anak, ngunit nang makita ko ang mga larawan nila sa aking lumang cellphone,
Masasaya kasama ang kanilang mga bagong asawa, ibinaba ko ang telepono. Hindi nila kailangang malaman. Titiisin ko ito ng mag-isa. Makalipas ang 1 linggo ng pagkakakulong sa kwarto at pagtitiis sa kumakalam na sikmura, dumating ang panibagong dagok. Isang malakas na katok ang gumising sa akin mula sa mababaw na tulog. Pagbukas ko ng pinto, nakatayo ang may-ari ng inuupahan kong bahay. Nakapamewang siya, matalim ang tingin, at walang kaabog-abog na sinabing tataas na ang aking upa sa susunod na buwan. Hindi lamang iyon, hinihingi niya rin ang karagdagang deposito na aabot sa 8,000 piso dahil sa bagong patakaran ng paupahan. Kung hindi ko raw maibibigay ito sa katapusan ng linggo, kailangan ko nang ibalot ang aking mga gamit at lumayas. Nanlumo ako. Nanginginig ang aking mga tuhod habang nakatingin sa kanya na naglalakad palayo. 8,000 piso. Wala na akong makain, ni wala akong pambili ng gamot para sa likod kong patuloy na kumikirot. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking halaga? Nang gabing iyon, habang umiiyak ako at nag-iisip kung saan ako matutulog kapag pinalayas na ako sa kalsada, bao sa labas ng simbahan, may muling kumatok sa aking pintuan. Dahan-dahan ko itong binuksan at tumambad sa akin ang isang taong may dalang alok na babago sa buong takbo ng aking buhay. Ngunit ang kapalit ba nito ay ang natitira kong kaluluwa? Dahan-dahan kong pinihit ang kinakalawang na doorknob ng aking pintuan. Halos idikit ko na ang aking buong bigat sa manipis na kahoy upang hindi masyadong gumalaw ang aking kumikirot na baywang. Sa pagbukas ng pinto, sumalubong sa akin ang malamig na hampas ng hangin na may kasamang ambon at ang nag-aalalang mukha ng matalik kong kaibigan na si Susan. Nakapayong siya, may bitbit na isang maliit na supot ng mainit na lugaw na binili niya mula sa kanto. Bago pa man ako makapagsalita, pumasok na siya sa loob ng aking madilim at malamig na kwarto. Ibinaba niya ang kanyang payong at tinitigan ang aking hitsura. Marahil ay nakita niya ang malalalim na itim sa ilalim ng aking mga mata, ang pamumutla ng aking mga labi, at ang nanginginig kong mga tuhod na halos hindi na makasalo sa bigat ng aking katawan. Inalalayan niya akong makaupo sa gilid ng aking banig. Nang buksan niya ang supot ng lugaw, ang mainit na singaw at amoy ng bawang at luya ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa aking kumakalam na sikmura. 3 araw na akong walang maayos na kain. Umiinom lamang ako ng tubig mula sa gripo at kumakain ng mga tirang biskwit na matagal nang nawalan ng lutong. Habang sinusubuan ako ni Susan, hindi ko na napigilan ang pagbuhos ng aking mga luha. Ang bawat patak ay may kasamang hikbi ng isang taong tuluyan nang nawalan ng pag-asa. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang nangyari sa paggawaan ng tuyo, ang hatol ng doktor na maaari akong maparalisa kung hindi ako magpapahinga at iinom ng mga mamahaling gamot. At higit sa lahat, ang nakaambang pagpapalayas sa akin ng may-ari ng bahay dahil wala akong pambayad sa 8,000 pisong deposito. Nakinig lamang si Susan. Mahigpit niyang hinawakan ang aking magaspang at nanginginig na mga kamay. Rinig na rinig ko ang kanyang malalim na pagbuntong hininga. Matagal siyang tumahimik, tila tinitimbang ang mga susunod na salitang bibitawan. Alam niyang kilala ko ang aking sarili, isang babaeng buong buhay na nagpakumbaba ngunit kailanman ay hindi nagbenta ng sariling dangal. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang dangal ay hindi nakakabusog ng tiyan at ang dangal ay hindi makakapigil sa pamamaga ng aking gulugod. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa aking mga mata. May kilala raw siyang isang lalaki, isang mayamang kapatas o foreman sa malaking construction site na malapit sa karinderyang pinapasukan niya. Ang pangalan niya ay Mang Jun. Matagal na raw itong bubiyudo, walang anak na binubuhay, at naghahanap ng isang disenteng babaeng makakasama sa pagtanda. Ayon kay Susan, matagal na raw akong napapansin ni Mang Jun noong mga panahong dumadaan ako sa tapat ng kanilang ginagawang gusali papunta sa paggawaan ng tuyo. Tinatanong daw nito kay Susan kung sino ako, kung bakit tila pasan ko ang daigdig sa aking mga balikat, at kung may asawa pa ba ako. Nang malaman nitong matagal na akong byuda, nagpahiwatig daw ito ng matinding interes na makilala ako. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nakaramdam ako ng matinding pag-init ng aking mga pisngi, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa matinding kahihiyan at inis. Agad kong binawi ang aking kamay mula sa pagkakahawak ni Susan. Tumaas ang aking boses kahit na kinakapos ako ng hininga. Sinabi ko sa kanya na hindi ako isang kalakal na pwedeng ilako sa mga lalaking naghahanap ng tagapag-alaga. 30 taon kong iningatan ang pangalan ng aking yumaong asawa.
Namuhay ako ng marangal. Nagbanat ako ng buto upang palakihin ang aking mga anak nang walang inaalapakang ibang tao. Ang inaalok ba niya sa akin ay ipagbili ko ang aking sarili kapalit ng 8,000 pisong deposito at pambili ng gamot? Hindi nagalit si Susan. Tiningnan niya lang ako ng may halong awa at realidad na bumabaon hanggang sa aking mga buto. Tinanong niya ako kung ano ang gagawin ko bukas. Paano ko babayaran ang gamot? Paano ko mapipigilan ang pagkaparalisa ng aking mga binti? Kapag nasa kalsada na raw ba ako, inuulan, pinandidirihan ng mga dumadaan, at walang makain, may silbi pa ba ang dangal na pinanghahawakan ko? Wala raw masama sa pag-aasawang muli. Hindi raw ito pagbebenta ng sarili kundi isang huling pagkakataon upang guminhawa bago ako tuluyang bawiin ng lupa. Iniwan ako ni Susan na may dalang mga katanungang patuloy na umiikot sa aking isipan, kasama ang 200 piso na pilit niyang isiningit sa ilalim ng aking unan bago siya tuluyang umalis. Lumipas ang 2 araw na tila isang buong dekada ng pagdurusa. Ang kirot sa aking likod ay naging mas malupit, kahit ang pagtayo upang umihi ay parang isang matinding laban na kumukuha ng lahat ng lakas ko. Ang 200 piso na ibinigay ni Susan ay naubos na sa pagbili ng pinakamurang painkiller na halos walang talab at sa iilang kilong bigas. Habang nakatingin ako sa kisameng butas-butas kung saan tumutulo ang tubig ulan, unti-unting nadudurog ang pader ng aking pride. Naiisip ko ang mga anak ko, nakangiti sa kanilang mga bagong buhay. Wala akong karapatang guluhin ang kapayapaan nila. Kung mamatay ako rito sa loob ng kwartong ito, ilang araw kaya bago nila matuklasan ang naagnas kong katawan. Sa huling gabi bago ang takdang araw ng pagbabayad ng upa, kinuha ko ang aking lumang damit na pinakamaayos. Pinlansya ko ito gamit ang aking mga nanginginig na kamay. Kinabukasan, pinilit kong maglakad palabas, nilalabanan ang bawat saksak ng sakit sa aking gulugod. Nagtungo ako sa karinderyang pinapasukan ni Susan. Doon, nakita ko siya. Si Mang Jun. Nakaupo siya sa isang sulok, malinis, maayos ang pananamit, at may maginoong tindig. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo at formal na nag-alok ng upuan. Hindi siya katulad ng mga lalaking inakala kong mapang-abuso sa mga mahihirap. Malumanay siyang magsalita. Nag-order siya ng masasarap na pagkain, mga ulam na matagal ko nang hindi natitikman. Habang kumakain kami, nagkwento siya tungkol sa kanyang kalungkutan, sa kanyang malaking bahay na walang nag-aasikaso, at sa matagal na niyang paghahanap ng isang babaeng makakasama habang buhay. Diretsahan niyang sinabi na alam niya ang kalagayan ko. Inalok niya akong bayaran ang lahat ng utang ko, ipapagamot niya ang aking likod sa pinakamagaling na espesyalista, at hindi ko nakakailanganing magtrabaho kailanman. Ang tanging kapalit ay ang sumama ako sa kanya bilang kanyang legal na asawa. Inilapag niya sa ibabaw ng mesa ang isang makapal na puting sobre. Nakangiti siyang sinabi na iyon ang paunang tulong niya para sa aking paupahan at mga gamot. Tanggapin ko man daw ang alok niya o hindi. Tinitigan ko ang sobre. Katumbas iyon ng aking kaligtasan, ng aking kalusugan, at ng kalayaan mula sa gutom. Dahan-dahan, itinaas ko ang aking nanginginig na kamay upang abutin ito. Ngunit nang magdampi ang aming mga daliri, isang malamig at nakakakilabot na kaba ang biglang gumapang mula sa aking mga kuko hanggang sa aking gulugod. Habang nakatingin ako sa maamo niyang mga mata, isang tinig sa aking utak ang sumisigaw ng babala. Kung napakabuti ng taong ito at napakaganda ng kanyang mga pangako, bakit tila pakiramdam ko ay kusang loob akong pumapasok sa isang pintuang hindi ko na kailanman mabubuksan palabas? Nang unang huminto ang sasakyan ni Mang Jun sa tapat ng isang mataas at magarang gate na gawa sa bakal, pakiramdam ko ay pumasok ako sa isang panaginip na hindi akin. Walang putik sa kalsada. Walang mga nagiinuman sa kanto na walang mga damit pang itaas. Walang amoy ng imburnal na umaalingasaw tuwing tanghali. Ang paligid ay napakatahimik. Tanging ang huni lamang ng mga ibon at ang lagaslas ng tubig mula sa mga pandilig ng damo ng mga kapitbahay ang naririnig. Pagbaba ko ng sasakyan, halos hindi ko maihakbang ang aking mga paa na nakasuot lamang ng lumang sandalyas. Hawak ko ang aking 2 kupas na bag na naglalaman ng buong buhay ko. At pakiramdam ko, isa akong ligaw na asong napadpad sa isang palasyo. Pagkapasok namin sa loob ng bahay, sumalubong sa akin ang napakalamig na hangin mula sa aircon. Ang sahig ay gawa sa makikintab na baldosa na halos manalamin na ang aking pagod na mukha. May malaking telebisyon sa sala, mga upuang napakalambot at balot ng makinis na balat,
at isang kusinang kumpleto sa lahat ng kagamitang hindi ko man lang napanaginipang mahawakan. Nang gabing iyon, matapos naming kumain ng mga pagkaing binili niya sa isang mamahaling kainan, iginiya niya ako sa aming kwarto. Nang ihiga ko ang aking likod sa napakalambot at makapal na kutson, halos maiyak ako sa kaluwagan. Sa loob ng 30 taon, nasanay ang mga buto ko sa paninigas dahil sa manipis na banig at malamig na semento. Sa unang pagkakataon, hindi dumaing ang aking gulugod. Ipinikit ko ang aking mga mata at nagpasalamat sa Diyos. Naisip ko, siguro nga ay tama si Susan. Siguro nga ay tapos na ang aking pagdurusa. Wala na akong inaalalang upa bukas. Wala na akong inaalalang pambili ng bigas. Ang natitira na lamang ay ang maging isang mabuting may bahay kay Mang Jun upang suklian ang lahat ng kabutihang inihain niya sa akin. Sa unang buwan ng aming pagsasama, naging tahimik at payapa ang lahat. Binibigyan niya ako ng sapat na pera araw-araw upang ipamalengke at ipang-asikaso sa bahay. Naalala ko ang unang beses na nagtungo ako sa palengke na hindi na nagbibilang ng barya. Hindi ko na kailangang makipagtalo sa mga tindera upang humingi ng tawad sa presyo ng bangus o kamatis. Nakakabili na ako ng magagandang klase ng karne para sa paborito niyang sinigang na baboy. Nakakabili na ako ng sariwang prutas at kahit mga simpleng merienda para sa aking sarili. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang saya ng pagiging isang ganap na ginang ng tahanan. Nagwawalis ako sa bakuran tuwing umaga, nagdidilig ng mga bulaklak at naghihintay sa kanyang pag-uwi nang may nakahandang mainit na hapunan. Subalit, hindi nagtagal ay unti-unting nahawi ang kurtina ng aking perpektong buhay. Ang bahay na ito, gaano man kaganda at kakomportable, ay unti-unting nagpapakita ng tunay nitong anyo isang ginintuang hawla. At ako ang ibong nakakulong sa loob na walang karapatang umawit ng sarili kong kanta. Nagsimula ang lahat sa mga maliliit at tila walang kwentang bagay. Masyadong maselan si Mang Jun sa lahat ng aspeto ng kanyang bahay. Gusto niya, eksakto ang pagkakalagay ng kanyang mga tsinelas sa tabi ng pinto, nakaturo papasok. Gusto niya, ang pagkakaplansya ng kanyang mga pantalon ay walang kahit kaunting gusot kahit sa laylayan. Kapag nagkataon na medyo maalat ang timpla ng sabaw, o kung hindi masyadong malutong ang pagkakaprito ng isda, hindi siya sisigaw, hindi siya magmumura. Ngunit ang ibibigay niya sa akin ay isang matalim, malamig at nakamamatay na titig. Isang tingin na tila nangungusap at nagpapaalala kung saan niya ako pinulot. Isang tingin na nagsasabing utang ko sa kanya ang bawat butil ng kanin na isinusubo ko, kaya wala akong karapatang magkamali. Sa mga pagkakataong iyon, yumuyuko na lamang ako at pilit na nilulunok ang aking mga luha. Nagsimula kong kwestiyonin ang aking lugar sa bahay na ito. Hindi niya ako tinatrato bilang isang asawang kapantay niya sa buhay. Isa lamang akong binayarang utusan na nagkataong natutulog sa iisang kama kasama niya. Ang mga regalong pera at ang magandang bahay ay hindi pala simbolo ng pagmamahal. Ang mga ito ay kadena na gumagapos sa aking kalayaan at pagkatao. Ang bigat sa aking dibdib ay lalong tumindi nang mapansin ko ang pagbabago sa kanyang pag-uugali tuwing sasapit ang gabi. Wala na ang maginoong lalaki na matiyagang nag-aalok ng upuan sa karinderya. Sa tuwing uupo kami sa sala upang manood ng telebisyon, nararamdaman ko ang malagkit niyang pagtitig sa aking katawan. Hindi ito titig ng isang lalaking may pagmamahal, kundi titig ng isang taong nagmamay-ari sa isang bagay na kanyang nabili. Isang gabi, matapos ang maghapong paglalaba at paglilinis ng bahay, muling umatake ang matinding pamamaga ng mga ugat sa aking gulugod. Ang babala ng doktor ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Halos gumapang ako papunta sa kwarto upang kumuha ng mainit na langis. Umupo ako sa gilid ng kama, tahimik na lumuluha habang pinapahira ng aking kumikirot na baywang. Umaasa akong makakatulog ako ng maaga upang makabawi ng lakas. Ngunit biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Mang Jun, mabigat ang mga hakbang at nangangamoy ng alak. Galing daw siya sa inuman, kasama ang iba pang mga manggagawa. Napalunok ako ng laway nang marinig ko ang paglock ng seradura. Walang imik siyang lumapit sa akin. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga sa aking leeg nang yakapin niya ako mula sa likuran. Nanginginig ang aking buong katawan. Sinubukan kong kumawala ng marahan. Pilit kong iniba ang usapan. Pilit akong ngumiti kahit tumutulo ang aking luha. Ipinapaliwanag na napakasakit ng aking likod at kailangan ko lang sana ng kaunting pahinga. Nagmakaawa ako na baka pwedeng ipagpaliban muna dahil pakiramdam ko ay bibigay na ang aking mga buto.
ngunit para siyang naging bingi. Nawala ang lahat ng kanyang paggalang. Sa isang mabilis at marahas na galaw, hinawakan niya ng mahigpit ang aking mga braso at puwersahan akong inihiga sa kama. Nang malakas na bumagsak ang aking katawan, isang nakakabinging pag-igkas ng buto ang nangyari sa aking ibabang likod. Parang pinunit ang aking gulugod gamit ang napakainit na bakal. Isang matalim, nakamamatay, at nagbabagang kirot ang sumabog mula sa aking baywang na mabilis na gumapang pababa sa aking mga binti. Halos mapatili ako sa sobrang sakit, umiikot ang aking paningin at nawalan ng lakas ang aking buong katawan. Ngunit bago ako tuluyang lamunin ng dilim at sakit, mariin niyang ibinulong sa aking tainga ang mga salitang habambuhay na magkukulong sa akin sa impyernong ito. Ano ang nakakakilabot na katotohanang binitiwan niya na mas masakit pa kaysa sa tuluyang pagkawasak ng aking likod? Huwag kang mag-inarte. Binili ko ang buhay mo. Binayaran ko ang mga utang mo. Wala kang karapatang tumanggi dahil kung wala ako, nabubulok ka na sa kalsada ngayon. Ang mga salitang iyon na malamig niyang ibinulong sa aking tainga, bago niya ako tuluyang angkinin ng gabing iyon ay mas nakasusugat kaysa sa mismong pagkapunit ng mga ugat sa aking gulugod. Nang imulat ko ang aking mga mata kinabukasan, hindi ang maaliwalas na sikat ng araw ang sumalubong sa akin, kundi isang napakabigat at nakasusuyang kadiliman na tila nakadagan sa aking dibdib. Sinubukan kong igalaw ang aking mga paa, ngunit isang matalim at tila kumukulong karayom ang mabilis na gumuhit mula sa aking balakang pababa sa aking mga binti. Napakagat ako sa aking labi, hanggang sa malalasahan ko na ang sarili kong dugo, pilit na pinipigilan ang isang malakas na daing. Lumingon ako sa aking tabi. Mahimbing na natutulog si Mang Jun. Maaliwalas ang kanyang mukha, walang kahit anong bakas ng pagsisisi o pag-aalala. Sa mga sandaling iyon, habang tinititigan ko ang lalaking inakala kong mag-aahon sa akin sa hirap, nakita ko ang tunay kong halaga sa bahay na ito. Hindi niya ako kinuha upang maging kasama sa pagtanda. Kinuha niya ako dahil kailangan niya ng isang taong mag-aasikaso sa kanyang malaking bahay, magluluto ng kanyang mga pagkain, at magpapainit ng kanyang kama tuwing nanaisin niya. Isang taong hindi kailanman magrereklamo dahil nakatali ito sa napakalaking utang na loob. Habang iniinda ang pamimilipit ng aking mga buto, pilit kong ibinangon ang aking sarili. Kumapit ako sa gilid ng kama, sa pader, at sa mga hamba ng pinto. Ika-ikang naglalakad, patungo sa kusina, upang ipaghanda siya ng almusal. Bawat hakbang ay isang kalbaryo. Nang magising siya at maupo sa hapagkainan, naghain ako ng mainit na sinangag at pritong itlog. Binasa niya ang kanyang dyaryo, humigop ng kape, at nagpasalamat sa akin na parang walang nangyaring karahasan kagabi. Ang kanyang pagiging kalmado ang mas lalong nagpabaliw sa aking isipan. Paano niya kayang mabuhay na parang dalawang magkaibang tao? Sa labas ng bahay, siya ang mabait at maginoong kapatas. Ngunit sa loob ng aming kwarto, siya ay isang malupit na tagapag-ari na walang pakialam sa nararamdaman ng kanyang pag-aari. Lumipas ang ilang linggo na tila ako ay naglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Tuwing umaga, isinusuot ko ang maskara ng isang masaya at masipag na may bahay. Naglalaba ako ng kanyang mga damit. Pinaplansya ang mga ito ng walang kahit anong gusot at tinitiyak na laging malinis ang buong kabahayan. Ngunit pagsapit ng gabi, nagiging isang bilanggo ako na naghihintay sa hatol ng aking berdugo. Madalas niyang hingin ang kanyang karapatan. At sa tuwing susubukan kong magdahilan na masakit ang aking likod, titingnan niya lamang ako ng malamig at ipapaalala ang mga sobre ng pera na ibinibigay niya sa akin linggo-linggo. At dahil sa matinding takot na baka palayasin niya ako at ibalik sa buhay na walang makain, ipinipikit ko na lamang ang aking mga mata. Tinitiis ko ang bawat saksak ng sakit sa aking gulugod habang unti-unting pinapatay ang aking kaluluwa. Ngunit may hangganan ang lahat ng kayang tiisin ng pisikal na katawan. Isang umaga, matapos siyang umalis papunta sa construction site, naramdaman ko na hindi ko na maibangon ang aking sarili mula sa pagkakaupo sa sofa. Manhid na ang buong kanang binti ko. Sa matinding takot, nagpatawag ako ng tricycle at palihim na nagtungo sa isang pampublikong klinika. Matagal akong naghintay sa hilera ng mga upuan. Pilit na itinatago ang aking pag-iyak habang yakap ang aking sarili. Nang tawagin ang pangalan ko at suriin ng doktor ang bago kong x-ray, nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Ibinaba niya ang kanyang salamin at tinitigan ako ng may halong inis at awa. Tinanong niya ako kung ano ba ang ginagawa ko sa bahay. Nagbubuhat ba raw ako ng mga sako ng semento?
O mabibigat na kagamitan? Bakit daw mas lumala ang pagkaipit ng aking mga ugat kumpara noong nakaraang buwan? Yumuko lamang ako. Hindi ko kayang sabihin ang totoo. Hindi ko kayang ipagtapat sa isang estranghero na sa edad kong 63, pinipilit ako ng aking asawa sa pakikipagniig kahit na alam nitong may malubha akong karamdaman. Madiin at nakakakilabot ang naging huling babala ng doktor. Mrs., hindi biro ang kalagayan ng gulugod mo. Isang maling galaw na lang, isang matinding puwersa pa sa balakang mo, tuluyan na mapuputol ang koneksyon ng mga ugat sa mga binti mo. Kapag nangyari iyon, habang buhay ka nang uupo sa wheelchair. Wala nang operasyon ang makakapagbalik ng lakas mo. Habang buhay na mapaparalisa. Ang mga salitang iyon ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isipan hanggang sa makauwi ako ng bahay. Tinitigan ko ang sarili ko sa malaking salamin sa sala. Ano ang silbi ng magandang bahay na ito? Ng masasarap na pagkain, kung magiging isang paralisado lamang ako na walang kakayahang igalaw ang sariling katawan. Mas nakakatakot ba ang mamatay sa kalsada ng may kalayaan? O ang mabuhay sa isang ginintoang hawla bilang isang baldado na lubos na umaasa sa awa ng isang malupit na asawa? Nang gabing iyon, umuwi si Mang Jun na may dalang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Amoy pumada siya at may kaunting amoy ng serbesa. Pagkatapos naming kumain ng hapunan, maaga siyang pumasok sa kwarto. Naramdaman ko ang matinding kaba sa aking dibdib nang tawagin niya ang pangalan ko. Nanginginig ang aking mga tuhod nang pumasok ako sa loob. Lumapit siya agad sa akin, inamoy ang aking leeg, at mahigpit na hinawakan ang aking baywang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako pumikit. Buong tapang kong tinabig ang kanyang mabibigat na kamay. Napaluhod ako sa kanyang harapan, umiiyak, nagmamakaawa. Ipinagtapat ko sa kanya ang sinabi ng doktor. Sinabi ko na hindi ko na kaya, na baka tuluyan na akong hindi makalakad kung pipilitin pa namin ang kanyang gusto. Nagmakaawa ako na sana ay maawa siya sa akin, kahit ngayon lang, kahit pansamantala lang habang sinusubukan kong magpagaling. Inasahan kong magagalit siya. Inasahan kong sisigawan niya ako o baka saktan niya ako ng pisikal dahil sa aking pagtanggi. Ngunit wala siyang ginawa. Tinitigan niya lamang ako mula sa kanyang kinatatayuan. Isang napakalamig, blanko, at walang kaluluwang titig na tumagos hanggang sa aking mga buto. Ito ang titig ng isang tao na nakakita ng isang gamit na sira na at hindi na mapapakinabangan kailanman. Walang anumang emosyon o salita. Dahan-dahan siyang tumalikod. Kinuha niya ang kanyang makapal na jacket na nakasampay sa silya. Isinuot ito at naglakad palabas ng kwarto. Ilang sandali pa, narinig ko ang malakas na pagkalabog ng pinto sa labas at ang ugong ng makina ng kanyang sasakyan. Sa gitna ng malakas na kulog at kidlat sa labas, habang pinagmamasdan ko ang pagharurot ng kanyang sasakyan papalayo sa aming bahay, isang nakakapasong katanungan ang naiwan sa aking isipan, na lalong nagpayanig sa aking buong pagkatao. Kapag ang isang binayarang kasangkapan ay nasira at hindi na maibigay ang pangangailangan ng kanyang nagmamay-ari, saan ba ito itinatapon? Ang ugong ng makina ng sasakyan ni Mang Jun, na unti-unting lumalayo at naglalaho sa gitna ng nagngangalit na bagyo, ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng aming kwarto. Naiwan akong nakaluhod sa malamig na baldosa, nakatingin sa nakabukas na pintuan kung saan siya huling dumaan. Wala akong nagawa kundi ang ibalot ang aking mga nanginginig na braso sa aking sarili. Sa bawat paghampas ng malakas na hangin at ulan sa aming bintana, naramdaman ko ang unti-unting pagguho ng mga pader ng aking peking kaligtasan. Hinintay ko siya. Nakaupo lamang ako sa sahig, nilalabanan ang pamimitig at paninigas ng aking gulugod. Umaasang babalik siya, nabubuksan niya muli ang pinto, at sasabihing nadala lamang siya ng bugso ng damdamin. Ngunit lumipas ang hating gabi, hanggang sa mag-umaga, walang Mang Jun na dumating. Nang sumikat ang maputlang araw kinabukasan, narinig ko ang pagbukas ng gate. Mabilis kong pinunasan ang aking mga tuyong luha at pilit na inibangon ang aking sumasakit na katawan. Nagtungo ako sa kusina upang magtimpla ng kape at maghain ng mainit na pandesal. Naisip ko, baka kapag nakita niyang patuloy akong nagsisilbi sa kanya nang walang reklamo, lalambot ang kanyang puso. Pumasok siya sa pinto. Basang-basa ang laylayan ng kanyang pantalon at lukot ang kanyang makapal na jacket. Sinalubong ko siya ng isang pilit na ngiti at malumanay na bati. Ngunit ang nangyari ay mas nakapangingilabot kaysa sa isang malakas na sampal. Hindi niya ako tinignan.
Hindi man lang gumalaw ang kanyang mga mata patungo sa aking direksyon. Nilagpasan niya ako na parang isa akong hangin, isang multong naglalakad sa sarili nitong libingan. Dumiretso siya sa banyo, naligo, nagbihis ng malinis na damit pamasok, at lumabas ng bahay nang hindi man lang sumusulyap sa inihanda kong almusal sa mesa. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang mabigat na kandadong tuluyang nagsara sa aking kalayaan. Iyon ang simula ng pinakamalupit na parusa na maaari palang ipataw ng isang tao sa kanyang kapwa, ang ganap na pagbura sa iyong presensya. Sa mga sumunod na araw at linggo, ang malaki at magarang bahay na ito ay naging isang malamig na sementeryo. Hindi na siya humihingi ng karapatan sa gabi. Hindi na rin siya nagagalit kapag medyo maalat ang ulam. Dahil ang totoo, hindi na siya kumakain sa bahay. Tuwing umaga, ipinaghahanda ko siya ng kanyang mga damit. Pinaplantsa ko ang mga ito hanggang sa maging perpekto, ngunit kukunin niya lamang ito ng walang salita. Kapag tinatanong ko siya kung anong oras siya uuwi, hindi siya sumasagot. Para akong nakikipag-usap sa isang pader na yelo. Ang kawalan ng pansin ay isang uri ng lason na dahan-dahang pumatay sa aking isipan. Minsan, nahuhuli ko ang sarili kong nakatitig sa kawalan habang naghihiwa ng sibuyas hanggang sa mahiwa ko na ang sarili kong daliri. Ngunit hindi ko maramdaman ang hapdi ng sugat dahil mas manhid na ang aking puso. Ikinukulong ko ang aking sarili sa banyo at doon humahagulgol ng tahimik upang hindi niya marinig. Nagsimula kong kwestiyunin ang aking sarili. Tama ba ang ginawa kong pagtanggi? Sana ba ay tiniis ko na lamang ang sakit sa aking gulugod? Sana ba ay hinayaan ko na lamang na maparalisa ako basta't nakikita ko siyang ngumingiti at kinakausap ako? Ang mga katanungang ito ang unti-unting bumaliw sa akin sa gitna ng nakakabinging pag-iisa. Isang araw, sinubukan kong ibalik ang dati. Nagtungo ako sa palengke, ika-ikang naglalakad, at binili ko ang pinakasariwang sangkap para sa paborito niyang sinigang na baboy. Nilagyan ko ito ng maraming gabi upang lumapot ang sabaw at inihanda ang sausawan niyang patis na may maraming sili. 7:00 ng gabi, nakahain na ang lahat sa mesa. Naghintay ako. 8:00, wala pa siya. 9:00, lumamig na ang sabaw ng sinigang. Nang pumatak ang 10:00 ng gabi, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Mabilis akong tumayo, iwinawaksi ang kirot sa aking balakang, at sinalubong ko siya. Masaya kong sinabi na ipinagluto ko siya ng paborito niya. Pilit kong inaabot ang kanyang bag upang bitbitin. Ngunit malamig niya itong iniwas sa aking mga kamay. Tumingin siya sa nakahaing pagkain, bumuntong hininga, at sinabing, busog na ako. Kumain na kami ng mga tauhan ko sa labas. Itapon mo na lang iyan kung hindi mo mauubos. Tinalikuran niya ako at dumiretso sa kwarto. Naiwan akong nakatayo sa harap ng malamig na sinigang. Dahan-dahan akong umupo at sinubukan kong humigop ng sabaw, ngunit walang lasa ang pagkain. Puro pait ng luha at pagdurusa ang nilulunok ko. Ang pinakamatinding dagok ay dumating isang gabi na may idineklarang malakas na bagyo. Humahagupit ang hangin sa aming mga bintana at ang malakas na ulan ay tila gustong wasakin ang bubong ng aming bahay. Naisip ko na dahil sa sama ng panahon, siguradong ititigil ang trabaho sa construction site at maagang uuwi si Mang Jun. Nagluto ako ng mainit na sopas. Umaasang ang lamig ng panahon ay magtutulak sa kanya upang umupo sa tabi ko at makipag-usap kahit sandali. Ngunit lumipas ang 8:00, 9:00, 11:00 ng gabi. Wala ang aking asawa. Ang kaba sa aking dibdib ay lumakas kasabay ng pagkulog sa labas. Kinuha ko ang aking lumang cellphone at sinubukan ko siyang tawagan. Paulit-ulit, hindi makontak. Nagpadala ako ng sunod-sunod na mensahe. Tinatanong kung nasaan siya, kung ligtas ba siya sa baha, kung kailangan ko ba siyang ipasundo. Walang anumang tugon. Sa gitna ng pag-aalala, isang nakakakilabot na hinala ang biglang nag-ugat sa aking isipan. Ang kanyang madalas na hindi pag-uwi, ang kanyang kawalan ng gana sa aking mga niluluto, ang kanyang panlalamig at pag-iwas sa akin. Totoo bang sa trabaho lamang siya nagpupunta araw-araw? O may iba siyang pinupuntahan tuwing gabi upang kunin ang mga bagay na hindi ko na kayang ibigay dahil sa aking kapansanan? Nang mag-aalas-2 na ng madaling araw, nangangatog ang aking mga kalamnan sa takot at ginaw, muli kong diniyal ang kanyang numero. Inasahan kong muling maririnig ang boses ng operator na nagsasabing hindi siya maabot. Ngunit sa pagkakataong ito, nagring ang telepono. 1 beses, 2 beses, at pagkatapos ay may sumagot. Halos mautal ako sa pag-aalala nang sabihin ko ang pangalan ng aking asawa.
Ngunit hindi ang malalim na boses ni Mang Jun ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses ng babae, matinis, bata, at may halong matinding pagkairita dahil sa pagkaabala ng kanyang tulog. Sino to? Bakit tawag ka ng tawag, natutulog na yung tao eh? Bago pa man ako makapagsalita, bago ko pa man maitanong kung bakit hawak niya ang telepono ng asawa ko sa kalagitnaan ng madaling araw, tuluyan nang naputol ang tawag. Nabitawan ko ang aking cellphone at lumagapak ito sa sahig. Namimilipit ang aking sikmura. Paano ko haharapin ang umaga kung ang tanging dahilan ng aking pananatili sa impyernong ito ay tuluyan nang naghanap ng ibang paraiso? Nakatitig lamang ako sa teleponong bumagsak sa sahig. Tila ba isa itong makamandag na ahas na tumuklaw sa pinakasentro ng aking pagkatao. Ang matinis at naiiritang boses ng babaeng iyon ay patuloy na umuukit sa aking utak, mas malakas pa kaysa sa nagngangalit na kulog at hagupit ng ulan sa aming bubungan. Buong magdamag akong hindi umalis sa aking pagkakaupo sa malamig na baldosa ng sala. Yakap-yakap ko ang aking mga nanginginig na tuhod, habang ang mga luha ay tahimik na nag-uunahan sa pagpatak, hinuhugasan ang mukha ng isang matandang babaeng tuluyan ng nawalan ng halaga. Sa bawat oras na lumilipas, unti-unting namamatay ang anumang natitirang pag-asa sa aking dibdib. Wala akong ginawa kundi ang maghintay sa isang umagang alam kong magdadala lamang ng mas matinding sakit. Nang tuluyang tumila ang bagyo at sumikat ang maputlang araw, narinig ko ang pamilyar na ugong ng makina ng kanyang sasakyan. Bumukas ang malaking gate. Pinilit kong itayo ang aking sarili. Iniinda ang matalim na kirot sa aking gulugod na tila pinipilipit tuwing ako ay gumagalaw. Sinalubong ko siya sa may pintuan. Pumasok si Mang Jun. Magulo ang kanyang buhok at lukot na lukot ang kanyang damit. Ngunit ang nakapagpatigil sa pagtibok ng aking puso ay hindi ang kanyang itsura, kundi ang hangin na sumama sa kanya papasok. Walang bakas ng alikabok, semento o pawis mula sa construction site. Ang umalingasaw sa kanyang katawan ay isang matapang at murang pabango ng babae na humalo sa maasim na amoy ng alak. Isang amoy na kailanman ay hindi ko ginamit sa buong buhay ko. Nanginginig ang aking mga labi nang hinarap ko siya. Tinipon ko ang lahat ng natitirang tapang sa aking dibdib at tinanong ko siya ng diretsahan. Saan siya galing? Bakit hindi siya umuwi sa kasagsagan ng bagyo? At higit sa lahat, sino ang babaeng sumagot ng kanyang telepono noong madaling araw? Hindi siya nagulat. Wala man lang bakas ng kaba, takot, o pagsisisi sa kanyang mukha. Tumingin siya sa akin nang may matinding pagkasuya, parang isang taong naiinis dahil inaabala siya ng isang malaking sagabal. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano at huwag mo akong paandaran ng ganyan. Malamig at madiin niyang sagot. Inabot kami ng matinding baha, kaya nakitulog kami ng mga tauhan ko sa isang boarding house. Baka asawa yon ng kasamahan ko na nakialam ng cellphone dahil nakapatong lang sa mesa. Pagod ako. Huwag mo nang dagdagan. Pagkatapos niyang bitiwan ang mga kasinungalingang iyon, tinalikuran niya ako na parang isang basahan. Dire-diretso siyang pumasok sa kwarto at dumiretso sa banyo upang maligo, iniwan akong nakatayo na parang isang tanga. Gusto kong sumigaw. Gusto kong kalampagin ang pinto ng banyo. Isumbat sa kanya ang lahat ng paghihirap ko at sabihing hindi ako isinilang kahapon para paniwalaan ang kanyang mga palusot. Ngunit walang lumabas na boses sa aking lalamunan. Dahil sa kaibuturan ng aking puso, alam kong nagsisinungaling siya at mas alam kong wala akong kalaban-laban. Nang pumasok ako sa kwarto upang ayusin ang mga ginamit niya, nakita ko ang kanyang mga basang damit na basta na lamang itinapon sa sahig. Tahimik ko itong pinulot upang dalhin sa labahan. Ugali ko na ang kapakapain ng mga bulsa ng kanyang pantalon bago ito ibabad sa tubig upang walang maiwang mahahalagang papel. Nang ipasok ko ang aking nanginginig na mga daliri sa likurang bulsa ng kanyang maong, may nadama akong isang nakatuping papel na medyo basa ngunit buo pa. Dahan-dahan ko itong binuklat. Sa mga sandaling iyon, halos tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Isa itong resibo. Nakasulat sa itaas ang pangalang Royal Touch Spa and Massage. Ang halaga, 1,500 piso. Ang petsa at oras, kagabi, 11:30, eksakto noong kasagsagan ng bagyo at noong oras na hindi ko siya makontak. Habang nakatitig sa kapirasong papel na iyon, tuluyang gumuho ang lahat ng ilusyon ko para akong binuhusan ng kumukulong tubig. Kaya pala hindi na siya humihingi ng karapatan sa akin. Kaya pala hindi na niya ako kinakausap at palaging malamig ang kanyang pakikitungo.
Dahil nang hindi ko na maibigay ang pangangailangan niya bunga ng sakit sa aking gulugod, madali siyang humanap ng iba. Humanap siya ng mas bata, mas malakas, at mas kayang ibigay ang gusto niya. Para sa kanya, hindi ako isang asawa na dapat unawain at alagaan sa oras ng karamdaman. Ako ay isa lamang binayarang babae na nang masira at hindi na mapakinabangan ay madaling palitan at iwanan sa isang tabi. Napasubsob ako sa gilid ng washing machine at doon ko ibinuhos ang lahat ng luhang naipon ko. Humagulgol ako ng walang tunog, tinatakpan ang aking bibig upang hindi niya marinig ang pagkawasak ng aking kaluluwa. Ang sakit sa aking mga buto ay walang panama sa sakit ng katotohanan ito. Naisip kong mag-impake, kunin ang aking 3 lumang maleta at lumaya sa ginintuang hawlang ito nang hindi nagpapaalam. Ngunit nang ihakbang ko ang aking paa, isang matalim na kirot ang muling sumaksak sa aking baywang. Bumalik sa isip ko ang madilim, mabaho, at tumutulong kwarto na inuupahan ko noon. Bumalik sa isip ko ang gutom, ang kawalan ng pambili ng gamot, at ang babala ng doktor na anumang oras ay maaari akong maparalisa. Kung aalis ako, saan ako pupulutin? Sa kalsada, sa ilalim ng tulay. Mamamatay ako sa gutom at sakit bago pa man ako makapagsimula muli. 63 taong gulang na ako, walang pera at may malubhang kapansanan. Ngunit kung mananatili ako rito, araw-araw kong lulunukin ang sarili kong dangal. Araw-araw kong titiisin ang pagtataksil na nakasulat sa resibong ito. Ang buhay na walang pera ay isang matinding paghihirap, pero ang buhay na walang dignidad ay isang ganap na impyerno. Habang nakatingin ako sa lukot na resibo sa aking mga nanginginig na kamay, pilit na tinitimbang ang aking dangal laban sa aking kaligtasan, biglang tumigil ang lagaslas ng tubig sa banyo. Narinig ko ang pagpihit ng doorknob. Bumukas ang pinto at lumabas si Mang Jun, nagpupunas ng kanyang buhok gamit ang tuwalya. Natigilan siya nang makita niya ako. Bumaba ang kanyang paningin sa hawak kong kapirasong papel na nangangamoy pabango ng ibang babae. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata, hindi pagkaawa, hindi kaba, kundi isang madilim at nakabibinging galit. Ano ang gagawin ng isang lalaking nabisto sa kanyang kasalanan sa isang babaeng alam niyang walang kakayahang lumaban at umalis? Tumigil ang pag-ikot ng aking mundo nang magtama ang aming mga paningin. Nakatayo siya sa hamba ng pinto ng banyo, may nakasampay na tuwalya sa kanyang balikat, habang ang mga patak ng tubig mula sa kanyang buhok ay unti-unting bumabagsak sa malamig na baldosa. Nakita ko kung paano dahan-dahang bumaba ang kanyang matalim na paningin patungo sa lukot na piraso ng papel na nanginginig sa aking mga kamay. Sa mga nobelang paborito kong pakinggan sa radyo noong bata pa ako, kapag nahuhuli ang isang nagtataksil na asawa, inaasahan ang kaba, ang paghingi ng tawad, o kahit ang pagkakautal sa paghahanap ng palusot. Ngunit walang kahit anong anino ng takot sa mukha ni Mang Jun. Sa halip, unti-unting pumorma ang isang mapanghamak at malademonyong ngiti sa kanyang mga labi. Napakabigat ng kanyang mga hakbang nang magsimula siyang maglakad palapit sa akin. Umatras ako, ngunit naramdaman ko ang malamig na bakal ng washing machine sa aking likuran. Wala na akong aatrasan. Isang matalim na kirot ang muling sumaksak sa aking gulugod dahil sa biglaang pag-igting ng aking mga kalamnan. Walang sabi-sabing hinablot niya ang resibo mula sa aking nanginginig na mga daliri. Pakialamera, isang malamig, madiin, at walang pusong salita ang lumabas sa kanyang bibig. Pilit kong ibinuka ang aking mga labi. Gusto kong sumigaw. Gusto kong kalmutin ang kanyang mukha. Gusto kong itanong kung bakit. Bakit, Jun? Ang nanginginig at basag na boses na nakawala sa aking lalamunan. Bakit mo ako ginaganito? Naging mabuti akong asawa sa'yo. Pinagsilbihan kita. Ginawa ko ang lahat ng ipinag-utos mo. Nilinis ko ang bahay mo at inasikaso kita ng higit pa sa sarili ko. Bakit kailangan mong humanap ng mga bayarang babae? Tumawa siya. Isang tuyo, malakas, at mapang-insultong halakhak na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa, tila sinusuri ang isang nabubulok na kalakal. Lahat? Anong lahat ang ibinigay mo? Bukod sa pagwawalis at pagluluto na kaya namang gawin ng kahit sinong bayarang katulong? Dinuro niya ang aking mukha. Kinuha kita para maging asawa sa lahat ng aspeto. Kinuha kita para bigyan ako ng init tuwing gabi. Binili ko ang buhay mo. Binayaran ko ang upa mo noong palalayasin ka na. Pinakain kita ng masasarap noong namamatay ka na sa gutom. Ibinigay ko sa iyo ang bahay na ito para may maganda kang tulugan.
At anong iginanti mo sa akin? Isang matandang katawan na hindi man lang magalaw dahil laging may idinadaing na sakit sa likod. Bawat salita niya ay parang asidong ibinubuhos sa aking pagkatao. Pakiramdam ko ay tinatalupa ng aking balat sa harap ng katotohanang matagal ko nang nararamdaman, ngunit pilit kong itinatanggi. Aba, nagbabayad ako sa pabor na ibinibigay ko sa'yo, patuloy niya, habang papalapit ng papalapit ang kanyang mukha sa akin. Amoy na amoy ko pa rin ang bakas ng matapang na pabango ng babaeng bayaran mula sa kanyang hininga. Kaya kung gusto kong pumunta sa labas para hanapin ang ginhawang hindi mo maibigay, wala kang karapatang magreklamo. Pera ko ang ginagastos ko. Pera ko ang nagpapakain sa'yo. Wala kang ambag sa bahay na ito kundi ang sakit mo sa katawan. Napahagulgol ako. Napaluhod ako sa sahig. Hindi dahil sa pamimitig ng aking mga binti, kundi dahil sa labis na bigat ng pagkawasak ng aking dignidad. Umiyak ako at nagmakaawa, hindi para sa kanyang pagmamahal, kundi para sa aking sariling halaga. Sinabi ko sa kanya na tao ako, hindi isang asong binili na kapag naging baldado ay pwede nang itapon at palitan. Ipinagmalaki ko ang 30 taon kong pag-iingat sa aking dangal bilang isang malinis na byuda bago ko siya nakilala. Ngunit tinabig niya lamang ako gamit ang kanyang paa. Dangal? Anong ipapakain sa'yo ng dangal mo? Kung ayaw mo ng pamamalakad ko sa bahay na ito, malaya kang umalis. Itinuro niya ang malaking pintuan palabas. Kunin mo ang mga basahan mong damit at bumalik ka sa imburnal na pinanggalingan mo. Iwan mo lahat ng binili ko. Tingnan natin kung hanggang kailan ka mabubuhay sa kalsada, namamalimos ng barya, nang may ganyang sirang likod. Mabubulok kang mag-isa nang walang pumapansin sa'yo. Matapos niyang bitiwan ang hatol na iyon, tinalikuran niya ako. Pumasok siya sa loob ng aming kwarto at ibinagsak ang pinto ng napakalakas. Narinig ko ang paglak ng seradura mula sa loob. Naiwan akong nakadapa sa malamig na baldosa, umiiyak hanggang sa mawalan ng hininga, yakap-yakap ang sariling katawan na tuluyan nang nawalan ng pag-asa. Lumipas ang ilang oras. Patuloy na umaandar ang orasan, ngunit ang isip ko ay nakapako sa iisang desisyon. Tiningnan ko ang malaking pintuan. Naisip ko ang pangaral ni Susan noong naghihirap ako. Naisip ko ang mga anak ko na payapang namumuhay ngayon at ayokong guluhin. Naisip ko ang yumaong asawa ko na kailanman ay hindi ako pinagsalitaan ng masama kahit kaming dalawa ay naghahati sa iisang tuyo. Dahan-dahan, sa kabila ng tila nagbabagang apoy sa aking gulugod, pinilit kong tumayo. Hindi ko ginising si Mang Jun. Kinuha ko ang mga ekstrang susi at tahimik na binuksan ang pintuan ng maliit na bodega. Hinatak ko ang 3 kong lumang maleta, ang tanging mga bagay na pag-aari ko talaga. Nagimpake ako. Bawat lumang damit, bawat kupas na litrato na isinisilid ko sa loob ng bag ay may kasamang mabigat na luhang pumapatak. Hindi ko kinuha ang magagandang damit at sapatos na binili niya. Ibinalik ko ang aking sarili sa kung ano ako bago ako pumasok sa ginintuang hawlang ito. Ngayon, bitbit ang aking mga lumang maleta, nakatayo ako sa tapat ng malaking gate ng kanyang bahay. Nang buksan ko ito, sumalubong sa akin ang napakainit na sikat ng araw na tila nagbabanta ng panibagong kalbaryo. Ang kalsada sa labas ay mahaba, maalikabok, at walang kasiguraduhan. Ang gulugod ko ay parang binibiyak sa bawat paghakbang, at alam kong hindi ako makakalayo nang hindi namimilipit sa sakit. Wala akong pera, wala akong matutuluyan. Wala akong makakain mamayang tanghali. Tumingin ako sa labas, sa malupit at walang awang mundo ng mga mahihirap. At dahan-dahan, lumingon ako pabalik sa loob ng napakalamig at napakagandang bahay, kung saan naroon ang malambot na kama at mesang puno ng pagkain. Nanginginig ang aking mga tuhod at halos bumigay na ang aking likod. Hahakbang ba ako palabas patungo sa tiyak na gutom at malamang na kamatayan upang mabawi ang nadurog kong dangal? O lulunukin ko ang aking batas at laway, ibababa ang mga maleta, at babalik sa impyernong ito upang patuloy na mabuhay bilang isang alipin? Napatigil ako sa tapat ng malaking gate na gawa sa bakal. Ang init ng sikat ng araw na tumatagos sa aking manipis na damit ay tila nagpapahiwatig ng nagbabagang parusa na naghihintay sa akin sa labas. Hawak ko ng mahigpit ang mga hawakan ng aking 3 lumang maleta hanggang sa pumuti ang aking mga buko. Isang hakbang. Iyon na lamang ang kailangan kong gawin upang tuluyang lisanin ang impyernong ito. Isang hakbang palabas patungo sa kalayaan. Ngunit kasabay ng pag-angat ng aking kanang paa, isang nakapangingilabot at matalim na kirot ang biglang sumabog mula sa pinakaugat ng aking gulugod.
Parang may isang malaking pako na ibinaon sa aking baywang at pinukpok hanggang sa tumagos sa aking mga hita. Nabitawan ko ang aking mga maleta. Bumagsak ang mga ito sa semento na may kasamang malakas na kalabog. Napaluhod ako sa magaspang at mainit na kalsada. Halos mabulunan ako sa sarili kong paghinga habang pinipigilan ng isang malakas na pag-iyak na gustong kumawala sa aking lalamunan. Namimilipit ako sa sakit. Ang slip disc ko, ang sakit na matagal ko nang iniinda na pinalala, ng mga pilit na pag-angkin ni Mang Jun sa akin tuwing gabi, ay sumingil na ng buong buo. Hindi ko maikagalaw ang aking mga binti. Naging manhid ang buong ibabang bahagi ng aking katawan. Habang nakaluhod ako roon, pinagpapawisan ng malamig at nanginginig sa sakit, bumalik sa aking isipan ang nakamamatay na babala ng doktor. Isang maling galaw na lang, tuluyan ka nang mapaparalisa, at habang buhay na uupo sa wheelchair. Tinitigan ko ang mahaba, maalikabok, at walang hanggang kalsada sa aking harapan. Wala ni isang sasakyan, wala ni isang taong handang tumulong. At sa mga sandaling iyon, parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking ulirat ang pait ng katotohanan. Matanda na ako, 63 taong gulang. Wala akong pera ni isang kusing sa aking bulsa dahil ibinalik ko ang lahat ng ibinigay niya. Wala akong lakas para magtrabaho, at ngayon, wala na rin akong kakayahang maglakad. Kung ipipilit ko ang aking pag-alis, saan ako pupulutin? Aabutin ba ako ng gabi sa kalsadang ito? Uulanin? Gugutumin? Hanggang sa tuluyan akong bawian ng buhay na nakadilat ang mga mata, pinandidirihan ng mga taong dumadaan, at walang sino mang nakakakilala sa akin. Paano ang mga anak ko? Kapag nalaman nilang namatay ako sa kalsada na parang isang basurahang itinapon, makokonsensya sila habang buhay. Sisisihin nila ang kanilang mga sarili kung bakit hindi nila ako naalagaan, gayong ako ang pumili na itago sa kanila ang aking kalbaryo. Ayokong sirain ang kapayapaan ng kanilang mga bagong pamilya. Ayokong maging pabigat sa kanila, lalo na ngayon na isa na akong ganap na baldado. Dahan-dahan, lumingon ako pabalik sa malaking bahay na aking nilisan. Mula sa aking kinakaluhuran, nakita ko ang anino ni Mang Jun sa likod ng malaking salamin ng bintana sa ikalawang palapag. Nakatayo lamang siya roon, nakapamulsa, at tahimik na nanonood. Hindi niya ako hinabol. Hindi niya ako pinigilan. Dahil alam niya, alam ng demonyong iyon, na hindi ako makakalayo. Alam niyang pinutol na niya ang aking mga pakpak at binali ang aking mga paa gamit ang sarili kong kahinaan. Pinagmasdan niya ang aking pagbagsak na parang isang hari na nanonood sa pagdurusa ng kanyang pinakamababang alipin. Sa gitna ng sikat ng araw, naramdaman ko ang pagtulo ng aking mga luha, hindi dahil sa sakit ng aking gulugod, kundi dahil sa ganap na pagkamatay ng aking pag-asa. Ikinuyom ko ang aking mga kamao, isinusumpa ko ang sarili ko. Isinusumpa ko ang araw na pumayag akong makipagpalitan ng dangal para sa isang bubong at isang pinggang kanin. Ngunit ang sumpa ay walang silbi sa taong nakikipaglaban kay kamatayan. Kagat-kagat ang aking labi hanggang sa magdugo, pilit kong ibinangon ang aking sarili. Ginamit ko ang mga maleta upang itukod ang aking mga nanginginig na braso. Pinulot ko ang mga ito. Bawat pag-angat ay tila pagdadala ng krus tungo sa sarili kong kalbaryo. Bawat paghakbang ko pabalik sa gate ay katumbas ng paglibing ko sa aking dangal, sa aking kalayaan, at sa kaluluwa ng babaeng minsan ay lumaban sa buhay nang may taas noo. Pumasok ako pabalik sa gate. Isinara ko ito. Rinig na rinig ko ang malakas na kalansing ng bakal nang bumagsak ang lock nito. Ang tunog na iyon ay isang sumpa na nagsasabing habang buhay na akong nakakulong. Ika-ika akong naglakad papasok sa pinto ng sala. Nakaupo na doon si Mang Jun, sa kanyang paboritong malambot na silya. Umiinom siya ng kape, naka-D4. Tiningnan niya ang mga maleta ko, tapos ay tiningnan niya ako sa mata. Unti-unting gumuhit ang isang mapang-asar at tagumpay ng ngiti sa kanyang mga labi. Sabi ko sa'yo hindi mo kaya. Saan ka pupunta sa lagay mong yan? Malamig niyang sabi bago humigop muli ng kape. Ilagay mo na yung mga gamit mo sa bodega at ipagluto mo na ako ng tanghalian. Hindi ako sumagot. Tumungo lamang ako. Tinanggap ko na ang aking kapalaran. Isa na lamang akong humihingang bangkay sa loob ng ginintuang hawlang ito. Habang buhay ko ng pagsisilbihan ang lalaking ito, titiisin ang kanyang panlalamig, ang kanyang pagtataksil, at ang kanyang mga pang-aabuso, dahil ito ang tanging paraan upang manatiling humihinga ang isang matanda at baldadong tulad ko. Sa inyong mga nakikinig sa aking kwento ngayon, alam kong marami sa inyo ang nagagalit. Alam kong madaling sumigaw na dapat akong lumaban.
na dapat akong umalis at huwag magpaalipin. Madaling humusga at magsabi ng kung ano ang tama kapag hindi kayo ang nakakaramdam ng hapdi ng kumakalam na sikmura at ang pamimilipit ng mga buto na tila pinupunit. Madaling magsalita tungkol sa dangal kapag alam ninyo kung saan kayo matutulog mamayang gabi. Ngunit tatanungin ko kayo, at sana ay sagutin ninyo ako ng buong katapatan mula sa inyong mga puso. Kung kayo ang nasa aking sapatos, sa edad na 63, may malubhang sakit na anumang oras ay magpaparalisa sa inyo, walang pamilyang matatakbuhan at walang pera kahit pamasahe. Handa ba kayong mamatay ng dilat ang mga mata sa kalsada para ipagtanggol ang inyong dangal? O lulunukin niyo rin ba ang inyong laway? Isusuko ang inyong kaluluwa at babalik sa mismong impyerno upang patuloy na mabuhay.